to God. Maraming salamat sa Diyos sa araw po na ito. Sa gabing ito, diyan sa ating bansa, sa Pilipinas. At ako po ay kahapon, alas 4 man ng madaling araw, nagising po ako nung biglang narinig ko yung may nag-message po na anak ng ating kapatid na si Kuya Eli, si Irene. Hindi ko alam na kung ano yung nangyayari sa Pilipinas kasi hindi naman ako masyadong nanonood ng balita. So, hindi ko alam na mayroon palang bagong bagyo na mas malakas pa pala sa Ondoy na dumating sa bansa po natin. At nung binasa ko po yung mga posting ng anak ng ating kapatid na Kuya Eli, ay humingi ng saklolo dahil nandoon po sila sa pinaka-prone na area sa Marikina. Malapit po sa Pasig River po yun. No? At ang kanilang bahay, nasa 3rd floor na nga yun ha. Umabot na yung tubig doon sa 3rd floor. Buti na lang 3rd floor ang kanilang ang bahay ng kanyang biyenan. So, humingi ng saklolo, prayer, at pumunta ako dito sa sala namin na nagpe-pray at talagang sabi ko, nagulat ako, meron palang dumating na bagyo. Ulysses ang pangalan. Malakas daw itong bagyo na ito, no? At marami na namang pinsala ang kanyang ginawa, no? Itong bagyong ito, maraming pinsala ang ginawa sa ating mga kababayan doon sa Metro Manila at sa malapit karatig na mga lugar katulad ng Rizal, no? Sa Montalban. Ang Montalban po mataas na lugar, pero mayroon din palang mga area doon na napakababa, no? At yung nakita nga namin nakita ko nga sa video sa DCMM, ang mga tao nasa bubong ng bahay. No? So talagang nakakalungkot po na ang ating bansa ay binabayo ng 26 liter U na ngayon, di ba? Aabot pa yan ng liter Z. So, isang taon, maraming bagyo ang dumarating sa bayan natin, sa Pilipinas. No, maraming unos na dumarating sa ating bayan. At sa ating buhay, sa buhay po natin bilang mga nilalang ng Diyos, ikaw man ay naniwala ka na mayroong Diyos o walang Diyos, mananampalataya ka man o hindi mananampalataya, darating na maranasan mo rin ang bagyo sa buhay mo. Amen. No? So, sa araw na ito, ang ating tatalakayin ay tungkol sa bagyo, sa unos. At ito po ay topic namin nung last Friday sa grupo po ng The Rock. No? Ito po yung kanilang aming tinalakay. Ang Jesus calming the storm. Or di kaya, sa ibang Jesus still the storm. Sa Tagalog, pinatigil ni Jesus ang bagyo. O pinahupa ni Jesus ang bagyo. Ngayon, sa atin niya yon na mga mananampalataya, Jesus can calm the storm in your life. Amen. So bago tayo pumasok sa mensahe ng Panginoon, samahan muna ninyo ako sa maikling panalangin. Iyuko po ninyo ang inyong mga ulo at pumikit kayo. Damhin ninyo ang presensya ng Diyos. At ako naniwala na sa oras at sa araw na ito, sa gabing ito, tayo po ay kakatagpuin ng Panginoon ang ating mga pangailangan. Hallelujah, Panginoon. Lord, pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin, O God. Ikaw ang Diyos na lumalang ng langit at ng lupa. Panginoon, ako, Panginoon, ay lumalapit sa iyong harapan upang itaas, Panginoon, ang mensahe na, Lord, na iyong
ibinigay Panginoon sa akin upang ihatid sa iyong mga anak, Panginoon, Lord God. Lord, ikaw ang magsasalita, itago mo lamang ako sa iyong likuran. I am nothing, O God, without you, Lord. Amen. I cannot do anything, O God, with my own effort, with my own knowledge, Panginoon. I am dependent upon you, dear Holy Spirit, O God. Lord, works in us, O God, at this moment, O God. And let the power of the Holy Spirit, Lord, penetrates the hearts of your people, that they will understand, Panginoon, the message that you are going to impart in them. Maraming salamat, Panginoon. We claim the victory. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan muli natin. Ako ay nagpapasalamat sa ating mga kapatid, mahal na mga kapatid, mga pamilya po natin diyan sa Pilipinas, no? Mga kapatid, pag tayo po ay nakatayo po dito, huwag tayong tumalikod at tumingin doon sa mga ano. Amen. No, ang magandang gagawin po natin, titingin din tayo doon sa camera. Amen? Amen. Doon tayo. Pag tayo tumatayo, dito doon tayo tingin sa camera. Amen? Amen. Siyempre, minsan titingin din tayo doon sa ating monitor. Amen? So, ganoon po. Huwag tayo tumalikod para titingnan yung mga tao dito sa ating television. Amen. Amen? Okay. So, pupapalaot na po tayo. Can you display my dear Jairi? Guwapong anak. Pwede mong i-display, anak. Okay, yung i-share, nakashare na yan. Okay, good. Next. Sige, magsasalita na lang akong next. Bago tayo isa-isahin po natin, o babasahin muna natin ang teksto na ating tatalakayin. Ito po ay matatagpuan sa aklat ng Marcos, chapter 4, verse 35 hanggang 40. Sabi dito, at nang araw ding yaon ng gabi ay sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Si Jesus Christ ang nagsabi nito. At pagkaiwan sa karamihan, ay kanilang dinala siya sa daong, ayon sa kanyang kalagayan. At mayroon siyang kasamang ibang mga daong. Ito po yung napag-aralan namin at naobserbahan ng mga kapatid sa kanilang observation. Doon sa paglalakbay nila ni Jesus Christ, hindi lang isang daong. Amen. Hindi isang sasakyan na ginagamit nila sa pangingisda ang kanilang sinakyan, no? Ito. At verse 37, sinabi, nagbangon ang isang malakas na bagyo at sinalpukan ang daong ng mga alon na ang daong ay halos natitigib. Medyo King James Version eh. So, ano ang ibig sabihin ng natitigib? Sino ba dito ang Tagalog? Parang tumatagilid, no? So, parang nagbindang-windang. Okay, natitigib. At siya ay natutulog. Sino yung natutulog? Si Jesus Christ ay natutulog. Sa hulihan, sa ibabaw ng kutson. Hindi kutson pa si Jesus Christ, natutulog doon, no? At siya ay ginising nila, no? At sinabi sa kanya, Guru, wala bagang anuman sa iyo na mapahamak tayo. Tapos verse 39, at gumising nga si Jesus, no? Gumising siya at sinaway ang hangin at sinabi sa dagat, pumayapa, tumahimik ka. Sinabi niya sa dagat, sinabi niya sa onos, no? Tumahimik ka at tumahimik ka. Di ba? Pumayapa. Ano ba yun? May tuinga? Look, no? Nakita po natin, napakaganda po nung pag-aaral po namin nung Friday. No, ito ay nagkaroon ng katanungan, ano? Bakit? Yung nature ba may taingan na nakakarinig doon sa salita ng Panginoon? No? At anong nangyari? At humimpel ang hangin at humusay na totoo ang panahon. Naging tumigil po ang masamang panahon. No? Naging kalma. Wala na yung
alon, na malakas na alon. Wala na yung storm surge. Anong tawag dyan? Oh, yun. Yung, basta, yun na yun. Oh, daluyo. Wala na yung daluyo. No? Dahil sa dulot ng malakas na hangin. No? Nawala yung malalaking alon. No? At sinabi niya sa kanila, si Jesus Christ ang nagsasalita, bakit kayo nangatakot? Bakit kayo natatakot? Wala baga kayong pananampalataya? So, dito po, makita po natin, ang kasama pala ni Jesus Christ at that time, siyempre, mga disciples. No? At doon sa aming pag-aaral, kami po ay naniwala, maliban sa mga disciples, may mga sumama din na ibang mga followers. No? So pagpapatuloy pa natin. Next. Sa buhay po natin, mananampalataya man tayo, naniwala tayo sa Diyos o hindi naniwala, mayroong tinatawag na kahit yung mga hindi naniwala sa Diyos, nagsasalita sila, nag-quote sila ng term, pagsubok dumating sa buhay ko. No? Pagsubok dumating sa buhay ko. Sinong sumusubok? Yan ang tanong eh. Dito po sa buhay ng mga Kristiyano, dalawang uri, no? Dalawang uri ng trials o pagsubok, no? Na dumarating. Ito po yung number 1, temptasyon. Pangalawa, ito yung mga problema. Amen. No? Yung mga storms of life. Ito yung sinasabi ng salita ng Panginoon sa Psalm 11 verse 5. Sinusubok ng Panginoon ang matuwid. Yon. No? Sinusubok ng Panginoon ang matuwid. Ngunit ang masama at ang umibig ng pagdadahas ay kinapupuutan ng kanyang kaluluwa. So, nagsumusubok ba ang Panginoon sa mga masama? Hindi. Ano yung ititest ni Lord sa mga masama? No? Ang sinusubok ng Panginoon ay yung mga matutuwid at yung mga mananampalataya. Amen. Tayo sinusubok ng Panginoon. Amen. Amen? Ang temptasyon, hindi mangyayari sa mga hindi mananampalataya. Tempted na yun eh. They are already tempted. Immune na sila. Ano pang temptasyon ang gagawin sa kanila kung sila no? Sila na po ay nandoon sa napapaloob na. Ang ititempt, no? Ang ititempt ng diablo, sino ba yung tempter? Hindi naman ang Diyos ang tempter. No? Ang tempter si Satan. Amen. Anong gagawin ni Satan? Bigyan kanya ng pain. No? Bibigyan niya tayo ng pain, yung mga mananampalataya, upang tayo ay magkakasala. Amen. Ganon po yung temptasyon. No? Katulad ng ginawa ni Satanas kay Jesus Christ doon sa Matthew chapter 4. Di ba? Gusto niyang magkasala si Jesus Christ. Pinainan niya. Diba? Pinainan niya ng ilang beses yung pain ginawa niya, pero hindi siya nagtagumpay. No? So, may mga biblical characters mamaya, ma-mention din yan mamaya. Sino yung mga biblical, some of the biblical characters na nakakaranas po ng temptasyon. Sa buhay po natin, sinong tao hindi nakaranas ng temptasyon? Ako nakakaranas ako. Sinungaling ang nagsabi na hindi nakakaranas. Lahat tayo nakakaranas. Araw-araw siguro mayroong temptasyon na nangyari sa buhay natin eh. Amen. Alam mo may meron ako na nakakakwentuhan, sabi niya, ayaw ko sa mga born again. Kasi bakit? Sabi niya, ang mga born again kasi, sila yung hinahabol ni Satanas. Ang mga born again hinahabol ni Satanas.
sabi ko, totoo yun. Kaming mga born again, habol kami ni Satanas. Pero yung mga hindi born again, hindi na siya nagpapagod na hahabulin. Kasama na siya ni Satanas eh. Ganun yun. Kasi kung ano yung gusto ni Satanas, ginagawa nila. Diba? Bakit magpapapagod pa si Satanas at yung kanyang mga kampon para maghahabol doon sa mga hindi mananampalataya? Kaya kami, naghahabol si Satanas sa amin. Sinisikap niya na ang lahat na magagawa niya, he is like a roaring lion. No, mag-i-inject siya ng mga kasinungalingan sa mga pag-iisip para manghina tayo sa ating pananampalataya at pagtitiwala kay Jesus Christ. Ganun ang trabaho niya. Diba? He is an accuser also, Satan. No, panghihinain niya tayo. Kaya kung tayo po ay mahina, ang malakas sa atin ay ang flesh, baka magbibigay tayo. Di ba? Kailangan palakasin natin ang spirit natin. The flesh is weak. No, but the spirit is weak. The spirit is willing, but the flesh is weak. Di ba? Kaya kailangan ipipid po natin ang ating spirit ng mga pagkain para lumakas ito. Amen. Amen? Ito po yung ating ipipid po, ang ating spirit. No? Huwag natin hayaan na ang spirit natin ay nagbibigay input. No? Nagbibigay input ay ang kalaban. Huwag tayo pumayag. Amen? We have to discern what is from God and what is from Satan. Kapag nadidiscern natin ang mga hindi sa Panginoon, huwag na natin gagawin. Kung ano yung mga nakakalugod para sa Diyos, yun ang gagawin natin. Amen. Kapatid, Amen. alam mo namang hindi ka nakakalugod sa Panginoon yung gagawin mo. No? Ang nalugod yan, ang kalaban eh. But you are captive. You are still in captivity. So, speaking of temptation, yun po ang tinitempt ang mga mananampalataya. Hindi yung mga hindi mananampalataya. Amen? Ganon din sa mga testing. Trials. Ano yung pangalawa? Yung temptation, di ba? Pangalawa, storms in life. So, ito po yung mga sample. Hindi pa ito lahat. Ito po ang mga some of biblical characters who experience testing in their faith. Number 1, si Abraham po. Si Abraham, tinis ng Panginoon. May pangako ang Panginoon sa kanilang dalawang mag-asawa na bibigyan ng anak at magkaroon ng maraming lahi. Diba? Kasi 100 years old na si Sarah. So gumawa ng paraan sila, sariling paraan nila. Diba? Ngayon, nanganak nga Sino nanganak? Sarah. Hindi si Iba. Sino nagsabing Iba? Okay. So, nagkaroon sila ng anak. So, mahirapan na sila magkaroon ng anak ulit. Kasi matanda na si Sarah. Tinisting siya ngayon ng Panginoon. Sabi niya, dalhin mo doon sa Mount Horeb. Mount Horeb ba yun? No? At ialay si Isaac. Sinunod niya ang utos ng Panginoon. Nag-ubi siya. No? Sabi niya, imagine, 100% yan. No? Nag-iisang anak niya. 100% ibinigay ni Abraham. Sumunod siya. Binigay niya 100%. Inalay niya si Isaac. Tinisting ng Panginoon ng faith ni Abraham. Tingnan natin, ano nangyari? Pagdating doon, ang angel na nagbigay ng panghain.
No, 'di ba binigay ng ano, no, nagbigay ng ram ba 'yon? Hmm. So, makita po natin, kaya tinawag yung lugar na 'yon, no, si Lord, He is Jehovah Jireh. God provides. God's provide. So, yan po ang naging testing kay Abraham. Kaya sinasabi, he is a man of faith. Great man of faith. No? So, tinisting siya sa kanyang pananampalataya at commitment kay God. Pangalawa, si Joseph. Kilala ninyo ito. Si Joseph the Dreamer. Di ba? Ano, hinuulog siya sa balon ng kanyang mga kapatid? No? Tapos, bininta sa mga Egyptian. Tapos, nung nandoon na siya sa Egypt, nagkaroon siya ng temptation. So, testing and temptation ang nangyayari kay Joseph. O, ano nangyari doon sa temptation? Asawa ni Potiphar. No? Nako. Pag sa ibang mga tao siguro ngayon, nangyayari yon, baka bumigay. Ang tanong natin ngayon, yun kaya nangyari kay Joseph. Tatakbo kaya tayo o hindi tayo tatakbo? Yan, di ba? Pero Brad, huwag tayong manatili doon. Takbo tayo! Mali yung awit, tukso, layuan mo ako. Tayong lumayos, tukso! Di ba? Sabi ng kapatid, tatakbo, palapit. Andiyan na yung bigas, no? Tukain na lang ng manok. Yun yung pain ng kalaban. Ano kaya ang nangyari? Nakatupad kaya ang layunin, ang purpose ng Panginoon, ang calling ni Joseph, no? Kung siya ay pumalya doon sa testing na yon. Diba? Sometimes it happens to us. Sometimes God is testing us. Sometimes the reason that God, yung plano niya sa buhay natin ay hindi natutupad because we failed the test sometimes. Sa ating pag-aaral po, may mga examination din, di ba? Nung grade 1 tayo hanggang nag-high school, no, elementary, high school, hanggang may mga quizzes tayo. May mga testing tayo. Di ba? So, tinitingnan kung ang grado natin, gaano ka baba, 75 pa tayo, nasa pasang-awa ba tayo, o tayo ay 95, 99, di ba? Top-notcher tayo, no? O average, based doon sa ating score. No? Ano kaya ang score natin sa Panginoon? No? Si Job. I know, you know the story of Job. Si Job, matindi yung testing na naranasan niya kay Lord. Kasi si Satan at saka si God mismo nag-uusap. Sabi ni Satan, kaya lang naman tapat yan kasi mayaman Diba? Sige nga. Sabi niya, tanggalin mo yung yaman niya. Kung hindi yan bumaliktad, tingnan natin kung maging faithful pa yan. Amen. Tinanggal. Nawala yung maraming mga alagang hayop. Diba? Wala pa rin, hindi nagbabago, tapat pa rin si Job. Balik uli si Satan. Alam natin yung story. Kaya yung mga hayop lang yung tinanggal mo tanggalin mo yung mga anak niya, mahal na sa buhay. Sige, sabi ni God, pinayagan, namatay yung mga anak. Diba? Tinira yung asawa. No? Tapos anong nangyari? Ganun pa rin, tapat pa rin si Job. Sabi ni Job, sabi niya, kayamanan lang at yung anak, yun lang yung tinanggal mo Sabi niya, bigyan mo kaya ng sakit. Tingnan natin kung tapat pa rin yan. Ganun pa rin. Tapat pa rin si Job. No? Grabe yung kanyang mga naranasan na sakit. No? Tayo kaya mga kapatid. Doon sa naranasan sa mga naranasan ni Job. Naranasan na ba natin yon? No? Hindi pa natin yun naranasan. No? Kaya magpapasalamat tayo, no? Dahil yung storm na dumating sa buhay ni Job ay parang hipo-hipo lang para sa atin.
Alam nyo hipo-hipo? Sa tingin ng ibang tao, pag may dumating, akala nila, signal number 5 nang dumating eh. No, na bagyo. Pag may problema na dumating, ini-enhance na parang signal number 5. Pero, ipo-ipo lang yun, kapatid. No? Ipo-ipo lang yun. Ipo-ipo. Ano ipo-ipo? Kuya Mar... Kuya Mar... Ipo-ipo. Okay. Ipo-ipo. Ayan. Ito pa. Jesus Christ Himself was tempted. Okay? Jesus Christ Himself was tempted. At alam po natin, yung kinot ko na sa Matthew chapter 4. Makita po natin, nagtagumpay ba si Taning? Hindi. Diba? O, si Peter. Si Peter, anong nangyari kay Peter? Because of the pressure. Because of fear. Dahil sa takot at pressure, anong ginawa niya? Dininay niya. No? Dininay niya si Jesus Christ. Hindi niya daw kasama. Hindi daw siya kasama. Hindi daw siya disciples ni Jesus Christ. Ang kagandahan kay Peter, ano ginawa ni Peter? Nagrepent siya. Nagrepent, no? Ito'y katulad din natin, nagkakasala po tayo. At pag dumating yung panahon na nagrepent tayo sa kasalanan natin, inamin natin yung pagkakasala natin, humingi tayo ng tawad kay God. God is so faithful and just to forgive us if we confess our sin. Amen? He is so gracious. He is compassionate. Our God is forgiving God. No? Kaya ginamit niya maitili si Peter. How about Paul? Wala dito si Paul, di ba? Si Paul matindi. No, anong ginawa ni Paul? Siya po yung naghahabol sa mga unang mananampalataya. No? Hinahabol niya yung mga mananampalataya. He's so passionate doon sa kanyang office. No? Hinahabol niya yung mga mananampalataya, mga followers ni Jesus Christ para patayin, ikulong at patayin. No? Pero, na-encounter niya si God. Na-encounter niya si Jesus Christ at nagbago ang kanyang buhay. Sumunod siya sa nais ng Panginoon at naglingkod siya kay God. No? Siya po ang nagplant ng maraming churches. At how about Judas? Ano ang ginawa ni Judas? We know that Judas, because of money, nasilaw siya sa money, because of the power of money, no? Yung sabi nga we cannot serve two masters. We cannot serve Mammon and God. So, mas matimbang sa kanya yung pera. No? Dahil po sa pera ay pinagkanulo niya ang Panginoon. At nung panahon na yon na dinakip na ang Panginoon, nagkaroon po siya ng nagsisi siya. Di ba? Biyak siya. Pero, mali pa rin yung ginawa niya. Dahil nagbigti siya eh. Di ba? Nagbigti siya. So, ito lang po ang mga ibang mga characters na makikita po natin biblically na nakaranas ng mga storm at yung trials, no? Temptation and storm in life. Next. Sa buhay po natin, it's not, sabi nga, hindi ko makalimutan ang isang quotation, ng isang kapatid dito. When you become a born-again Christian, it is not an assurance that you will lie down in a bed full of what? Roses. Huh? We are not preaching here prosperity gospel.
No? We are not preaching here prosperity gospel. That is reality, mga kapatid. Kapag ikaw anak ng Diyos, sabi ni Jesus Christ, kung ano ang naranasan niya, mararanasan din po natin. No? Hindi ko kayo tinatakot. No? Okay. Mamaya po. Ito po sinabi ni James. No? Trials produce endurance in our Christian life. Okay, yung mga trials daw nagpo-produce, nagdudulot po ng endurance. I can endure. No? Whatever kung ano man ang mga maranasan nating mga storm, we can endure. No? We will, ito po sinabi ni James, dear brothers and sisters, whenever troubles come your way, let be an opportunity for joy. Opportunity for joy. No? Verse 3, for when your faith is tested, ayan, for when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. Diba? So let it grow. No, let it grow. For when your endurance is fully developed, you will be strong in character and ready for anything. Our theme for our anniversary is growing deeper, growing stronger. Diba? Isa doon, growing stronger. So this is our one of our theme, no? Growing to let the believers or in the flocks of the Lord in TCF to grow stronger. Stronger in faith. No? So, ito po yun, sinasabi dito. For when your endurance is fully developed, you will be strong in character and ready for anything. Pag narinig natin yung strong, ano ba yun? Parang mahirap tinagin, gibain, hindi matitinag. No? Ganun po yun. So, si Peter din po may sinabi. Sabi niya doon, 1 Peter chapter 4 verse 12, dear friends, don't be surprised at the fiery trials you are going through. Mayroon ba tayo dito mga kapatid na nakaranas ng sunod-sunod na mga pagsubok? Amen. Fiery trials? Amen. Sino yung hindi nakakaranas ng mga ganitong malalim na mga problema sa buhay nila? Nakaranas ba kayo ng fiery trials? Sige nga, ang nakakaranas, pakitaas ang kamay. Maaaring sa araw ngayon, sa oras na ito, mayroon kang pinapasan. Mayroon kang problema na pinapasan. No? Na masasabi natin, ito ay unos, ito ay bagyo ng buhay ko. Ang problema ko ngayon. No? Sabi dito, as if something strange were happening to you. Parang may nagkakaibang nangyayari sa akin. Bakit nagkaganito? Diba? Bakit nangyari ito sa akin? Diba? Ngayon sabi niya, instead, verse 13, instead, be very glad because these trials will make you partners with Christ in His suffering. Amen. Look, hindi pa natin naranasan yung suffering na naranasan ni Jesus Christ at even yung mga disciples niya noon na pinirsecute, kinulong. Hindi pa natin yan naranasan. Yung mawalan lang tayo ng sahod na 4 na buwan, fiery trials na yon. Yung ano pang pwede natin sabihin fiery trial sa buhay natin? Pag nagpasawa yung anak natin, fiery trials din ba yun? No? Kapag tayo ay may problema sa boss natin, sa trabaho po natin, masasabi ba natin
fiery trials din ba yun? Yes. Sometimes it happens na we are still in the flesh. Meron tayong emotion. Di ba? Meron tayong emosyon na napapagod. Di ba? Nasasaktan. Nagtatampo. Di ba? Nasasaktan yung puso. Hindi nag-text si Mrs. Hindi nag-text si husband. Hindi nag-I love you si husband. Hindi nag-I love you ang aking boyfriend, ang aking girlfriend. Nakalimutan na niya ako. Bagyo to. Kapatid, Signal number 4. hindi yan bagyo. Hipo lang yan. Hipo lang yan. Wala nang bahay. Hindi yan bagyo. No? Kaya nga mga kapatid, ito po, sabi dito, we are partners, no, in the suffering of Christ. So, sabi, and afterward, ayan, may karugtong no ba? Hindi na period. And afterward, you will have the wonderful joy of sharing His glory when it is displayed to the world. You know mga kapatid, huwag tayo mag-focus na ang buhay natin, dito tayo mabubuhay hanggang 1,000 years. Our eternal destination, our eternal home is in heaven, not in earth. Tandaan po natin, focus po natin, lagay natin sa mindset natin, ang mundong ito, tayo ay aalis dito. Lilipat tayo ni Lord sa heaven. Amen? Kaya habang nandito po tayo sa mundong ito, gawin po natin ang pinapagawa ni God. To share the gospel to the lost. Amen? Magiging good influencer tayo. Ito yung ngayon mga kapatid, ang trending, no? Yung mga influencer. Be a good influencer. I-influence natin ang mundo. Ang mga wala pang relasyon kay Christ, yayain natin, ihayag natin ang magandang balita, no, sa kanila na mahal sila ng Diyos. Amen. Amen? So, we are thanking God na sa TCF po, mayroon na pong TCF Philippines, and we believe that TCF Philippines will expand. Many souls, many lost souls will accept Jesus Christ as their personal and Savior and Lord. Amen. Doon sa TCF Bulacan. Praise God. And also, we are praying also in TCF Jeddah. No, ngayon lang to, dapat noon pa namin ito ginawa. Nagkaroon po tayo ng project ngayon, sport evangelism. Without the knowledge of the players, no, of the friends that we are inviting to play basketball, yung pinakapakay talaga namin ay yung ma-share sa kanila ang gospel. And it is progressing mga kapatid. Continue to be with us, to pray for the success of this project, because we are planning to have a basketball league of 4 teams. No? They will invite, and then we will share the gospel to them. We are doing this after we play. May mga kapatid na ginagamit, naka-assign upang mag-exhort ng Bible. And they are listening. Amen? We are planting the Word of God in their soul. So, mga kapatid, next. God allows storm to happen in our life. What is the reason? What are the reasons? Number 1, to wake us up. Sometimes we are sleeping para bang kandila na walang apoy. So, kailangan lagyan ng apoy para maging useful. No? Maraming nakakalimot na po tayo. No, dating tayo po ay mainit. Dati tayo ay palaging active sa prayer, active sa Bible study. Ngayon tinatamad na po. So, minsan, God allow bad things to happen in His people.
because God loves them. Yung sinasabing sinachastise, narinig ba ninyo yan mga kapatid? Chastisement. No? Parang, ngayon kasi minsan totoo yung mga kapatid, kapag ang tao po ay may malalim, nakakaranas ng malalim na problema, ay natutong tumawag sa, Lord, Lord, tulungan mo kami! Diba? Lord, tulungan mo ako. Nakaalala na manalangin. Kapag may problema. Kapag walang problema, nakalimutan, prayer, kaliwali. Ibig sabihin ng kaliwali, baka yung mga taga-Pilipinas nakikinig, hayaan mo dyan, ganun, parang ganun. Sa Arabic, kaliwali. No? Parang, hayaan mo dyan. So, mga kapatid, minsan ganun tayo eh. Kapag po tayo ay nasa maayos, walang panalangin. Kapag tayo ay nasa trouble, yun, narana natin manalangin, lumapit sa God. Diba? So, to teach us, number 2 is to teach us also. No? Minsan may bagay na gusto ng Lord, tuturuan tayo how to overcome that kind of situation. So, it will happen to us. It will happen to us and doon po natin matutunan kung paano natin ma-overcome yung masamang situation na yan. Kung ikaw ay binasted ng iyong boyfriend, ng iyong girlfriend, ng iyong nililigawan, di ba? O, ngayon, anong gagawin mo? O, di ba? Anong gagawin mo? Maring may tinuturo. Kaya sabi na, teach us. Maring may tinuturo ang Diyos. Maring may ginawa ka na talagang hindi ka tanggap-tanggap sa girlfriend mo. Maring may girlfriend ka, naligaw ka pa ng iba. Nalaman ng girlfriend mo, naging hindi ka faithful, maaga pa, nalaman na ng yung girlfriend na hindi ka pala one man woman. Sabi ko na Barbie. Diba? To mold us. Okay. Ito po yun. Isa pa. Imo-mold niya tayo. We are clay. Our pattern is God. No, minomold niya tayo. Imo-mold niya yung ating karakter. No? One of His way to mold us is to give us some types of trials. No? Para matutunan natin how to overcome the trials. No, para ma-mold niya tayo. Amen? Okay. To make us strong. Siyempre, kapag ikaw po ay nakakaranas ng storm, di ba? Sa iyong buhay, magiging matibay ka. Kasi naranasan mo na eh. Parang buksidor lang yan. Ang magaling na buksidor, hindi yan magiging magaling na buksidor at magiging champion kung hindi yan makaranas ng mga bukol, ng bugbog sa katawan niya. Katulad ni Manny Pacquiao, mayroon din siyang naranasan na siya po ay natutulog sa, nung siya po ay na-knockout. Di ba? Pero at the end, champion siya. Siya sikat. No? Naging, Manny Pacquiao is considered as one of the greatest boxer. No, and not only in the Philippines, but in the whole world. And I'm not glorifying Pacquiao, but I really thank God na si God ay pumasok sa buhay ni Manny Pacquiao. At ginagamit si Manny Pacquiao to spread the gospel. Amen. Yan po. No? Yan ang kapatid po natin yan, si Manny Pacquiao. Amen. Then, ano pa? To show His power. Ito po, para po minsan i-allow ni God ang problema, ang bagyo sa buhay po natin, ang malakas na unos sa buhay natin, para makita natin ang kapangyarihan ni Jesus. Amen? Para makita natin, ma-experience ang kapangyarihan ng Diyos na sinasamba natin. So, ito nga sabi, doon sa teksto po natin, sa unang teksto po natin, sinabi ni Jesus, pupunta tayo doon sa kabila. We will go to the opposite side.
Tayo po mga anak ng Diyos, may journey. At sa journey po natin, it is not 100% na tayo hindi makaranas ng bagyo. Katulad lang yan ng Pilipinas, hindi masiro sa isang taon na walang bagyong dumadaan. No? 26, sometimes 30 sa isang taon eh. No? So tayo, mga anak ng Diyos, it is a reality. Pastor ka man, hindi ka man pastor, baguhan ka man, elders ka man, kahit ano pa ang naranasan mo, ang iyong posisyon, ang iyong level of your faith, no? Makakaranas ka ng mga unos sa buhay. Alam nyo, si Satanas, hindi yan magpadala kapag ikaw ay baguhan, ang ipapadala niya sa iyo private. No? Yung sa army, private lang. No, hindi siya magpapadala ng colonel, hindi siya magpapadala ng general. Pero habang ikaw ay umaakyat ang iyong level sa paglilingkod sa Panginoon, malalakas ngayon na mga opisyal niya ang ipapadala niya sa iyo, ibabangga niya sa iyo. No? Kaya tayo mga anak ng Diyos, huwag tayong magpakampante. Be always be ready. Amen. Be always be ready from any types of attacks of Satan in our life. Amen. No? Next. Ito po. Dito. Ay, introduction pa lang yun eh. Introduction pa lang yun. Okay lang tayo, sanay na kapitan. Sanay na Ayan. kapitan. Si Jesus Christ, nung tinuro niya itong teksto po natin, marami na siyang, ang mga disciples, marami na silang nasaksihan na mga ginawa ni Jesus Christ na mga miracles. Chronologically, ito po yon. Siguro, ito, kasi ito yung topic natin sa Bible study natin, di ba? Okay, number 1, Jesus, He made water into wine. Okay, number 2, He heals the nobleman's son. Drought of fishes, heals the demoniac. Number 5, heals Peter's mother-in-law. Alam niyo yan. Naka-attend ako din sa, Then, number 6, He cleanses the leper. Number 7, He heals the paralytic. Number 8, healing of the invalid. Number 9, restoring the withered hand. Number 10, restores the centurion servant. Number 11, raises the widow's sons to life. Ito yung, akala ko noon, sa totoo lang, akala ko noon si Lazarus lang yung binuhay ni Jesus Christ. Pero nag-aral po tayo ng miracles of Jesus Christ, meron pa pala isang taong binuhay si Jesus Christ. No? Ito po yung widow's son, no? Okay, and then number 12 heals a demoniac. And now at this point, ito po yon, stills the storm. No? Ito yung tinatalakay po natin. Next, alam niyo mga kapatid, sabi ni John, hindi pa lahat ng mga ginawa ni Jesus Christ ay nabasa natin. Bakit? Kasi wala dito sa Bible eh. Ano yung dahilan? Sabi ni John, and there are also many other things that Jesus did. Which if they were written one by one, I suppose that even the word itself could not contain the book that would be written. Tingnan natin. Imagine. Marami pa siya. Hindi lang nasulat. Marami pa siya mga nagawa na mga miracles. Pero, ito lang yung natin. Marami ng ang mga disciples na kasama ni Jesus Christ doon sa journey, na sila tatawid sa kabilang pangpang, ay nakaka-witness na maraming miracles ni Jesus Christ. Dapat, at that time, yung mga disciples na ito, nagkaroon na po ng malakas
na pagtitiwala kay Jesus Christ. Amen? Next. Jai. At ngayon, nais kong panoorin ninyo ito. Meron bang speaker? Speaker, wala. Baka hindi. Wala tayong panda. Wait lang tayo. Share mo. Sige na, i-ano natin. Easy lang. Meron tayong pagtawid tayo. Yung pagtawid. Gusto kong mapanood po ninyo ito. I-share mo. Pwede daw. Hindi yan nga, pwede sa TV. Pwede sa TV. Pwede po, i-volume yung TV. Wala ba ang speaker natin? Wala na, no? Pwedeng pan dito. Dito. Dahil ginagawan pa ng paraan. Easy lang. Kalma. Okay. Nasa settings Pasensya lang na yan po. Nasa settings lang. Nasa settings. Okay. Pasensya. Gusto ko mapanood po ninyo ito. Ito po yung actual. 1 hour ba yung time? Hindi. Ano lang yan? 10 minutes. Ito na. 5 Pwede. minutes. Yun. Yan. Panoorin po natin. Ito po yun. Tay. Baalis mo kay tatay. Hindi na share sa Zoom. Makasong participant. I-share mo na. Okay. I-post mo muna. Post. Post. I-post mo tapos i-share. Share. Mayroong option naman dyan na share. Yan, share screen. Eh, Hindi kasi nakikita dito tayo yung video natin eh. Dali. Dali. Ako ay... Siyempre maraming tao dito. Sabi, ano mo na lang na, Yan. i-duplicate mo. Ayan. Gawin mong duplicate ang screen. Tapos share. Tinitingnan ko. Pag walang wala na, Baka muna doon. Kanta ka daw eh. Wala. Yan. Okay? Wait lang. Yan. Yung dyan. Galing naman. From the start. From the start na. From the top. Why are you so fearful? Kinig kayo. How is it that you have no faith?
And, okay, next. So, I hope na napanood po ninyo yung short clips na kung saan sila ay tumawid doon sa Sea of Galilee at dumating yung malakas na unos at natakot ang mga alagad ni Jesus Christ. Nagrattle sila, nagpanic sila, at ginising nila ang Panginoon. At doon sa the way nila ginising ang Panginoon, sinabi nila sa Panginoon, Master, bakit wala kang pakialam? We are perishing. No, parang gusto nilang sabihin, hindi ka nababahala na kami mamamatay na kami mapahamak na? Pero nagising ang Panginoon. Nung nagising ang Panginoon, He commanded the storm to still. At yun nga, tumigil po. Tumigil ang masamang panahon, yung unos na yun. At nakita po natin kung ano yung sinabi ni Jesus Christ. Sabi niya, "Why are you afraid?" Bakit kayo natatakot? No? Bakit kayo natatakot? Do you still not have faith in me? Yan ang tanong ni Jesus Christ. Dalawang tanong ang kanyang tinanong. Bakit wala kayong pananampalataya sa akin? Saan? Where is your faith? Sa dami-dami ng mga pinakita ko sa inyo, sabi ni Jesus. Kung pwede palang sabihin niya, na gano'n. Sa dami-dami ng mga pinakita ni Jesus Christ na mga himala, na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan, yung panahon na yun, na overwhelm ang mga disciples ng unos. Nawala ang kanilang focus. Nakalimutan nila. Nakasama nila si Jesus Christ doon sa bangka na yon. Maaaring sa panahon natin ngayon mga kapatid, ito din po ay tinatanong ni Lord sa atin. Sa panahon na tayo po ay nakakaranas ng unos. Anong klaseng unos pa yan? Anong kalaki? Anong signal ang unos? Spiritual storm na naranasan natin sa buhay po natin. Nagrarattle ba tayo? Nagpapanik ba tayo? Nawalan ba tayo ng pag-asa? At tinatanong tayo ng Panginoon, bakit siya natatakot? Bakit kayo natatakot? Anong kinakatakutan ninyo? Ang mundo ngayon ay nakakaranas ng malaking storm. Ito ay ang pandemic. Maraming naapektado sa pandemic na ito. It is a global problem. Maraming mga nagkasakit, maraming mga namatayan na mga mahal sa buhay dahil dito sa COVID-19 na ito. Maraming nawalan ng trabaho. Maraming mga kumpanya na nagsara. Malakas ang storm nito. Pero paano natin i-handle na ma-overcome po natin na tayo ay makatawid? Remember, church, that we are in a boat. And in that boat, we are in the boat of Jesus Christ. We are in the church. We are His children. And if we are in the church, Jesus Christ is with us. God is with us. And if God is with us, who can be against us? Even this powerful storm that we encountered in our daily life cannot withstand to the power of Christ. He has the power over nature.
Huwag tayo titingin paano natin ma-overcome ito na hindi natin na masabi ni Jesus Christ sa atin na saan ang pananampalataya ninyo? Bakit parang wala kayong pananampalataya? Anong gagawin natin? Do not forget that you are with Jesus Christ. He will never leave you nor forsake us. Amen. This is His promise. Hindi niya tayo iwanan. Kung kapag tayo po ay nakakay Christ, even we face problems, storms in life, Amen. mga kapatid, we will overcome. Makakatawid po tayo. Makakarating po tayo doon sa ating paparaunan. Because the God that we serve is a living God. He is more powerful. He is bigger than this storm, stronger than this storm. We can go up and sabi nga, we can fly like an eagle. And we will fly above the storm. Mga kapatid, do not look at the situation, at the problems. Do not magnify it, because if you magnify the problem that is happening in your life, Satan is very happy. Ipo-ipo lang dumating. Akala mo, signal number 5 na? Ipo-ipo. Ipo-ipo. Walang H. Hindi, kasi may narinig ako dito eh. Walang H. No? Ganun mga kapatid. The problem, after effects of the storm, we know that many things has been destroyed. No, physically, pagkatapos ng storm, maraming mga tanim ang nasisira, mga pananim nasisira, mga bahay, gamit ang nasisira, mga sasakyan, may mga namatay, mga nalunod. That is the effects of the storms. Wag tayo magpa-affect dito sa storm, spiritual storm na nangyayari or ma-encounter natin sa buhay po natin. We will stick to Jesus Christ, because without Jesus Christ, we are nothing. He is our hope. He is the author and the finisher of our faith. Jesus Christ. We have to put our faith in Him. That should be the thing that the disciples had done. Yun dapat ang ginawa na hindi sila nagpanik. No? Hindi dapat sila nagpanik. You know, in the midst of the storm, we will pray. If we will praise God, if we will sing to the Lord, sambahin natin siya kahit anong nangyayari. Brad, you will see the power of God. Amen. He can destroy the wall of Jericho in your life. Amen. Amen? Amen. He can make your enemy under your feet. Amen. Because Christ is the Son of the living God. He is so powerful. All authority in heaven has been given to Him. He can, and then He gave us authority to trample and destroy the snakes and the scorpion, or the works of the enemy in our Lord. Look, ride in the boat where Jesus Christ. Man, and trust in the Lord. Amen. And do not lean in your own understanding. This is what the Lord wants us. Trust in Him. Have faith in Jesus. Yun ang sinasabi doon. Have faith in Jesus. Believe that Jesus can do something in your life. What man cannot do, there is nothing is impossible with God. Amen. Amen? So I hope today or tonight in the Philippines, I hope my brother and my sisters and all our loved ones
Our friends, I hope mayroon kayong napupulot na salita ng Panginoon na pwede ninyong i-apply to make you stronger children of God. Amen? And you will be an overcomer. You can reach that destination because the promise of Jesus Christ, let's go over. That is the promise. Once Jesus Christ said it, sinabi niya, tatawid tayo, walang makapagharang dyan. Amen? Kung ano yung kanyang pinangako sa iyo na gagawin niya para sa buhay mo. Kapag ikaw ay tinawag niya na maglingkod sa kanya, walang makapagharang. Amen. Amen. Sabi, John 15:16, hindi tayo pumili. Hindi tayo nagkagusto. Ang God ang nag-appoint sa atin upang tayo ay magiging tagapaglingkod niya. Amen? So, hallelujah. The Holy Spirit is working in all of us. And I believe that the Holy Spirit is ministering not only in this room, but also there in the people who are hearing the Word of God in this Zoom. Thank you so much for your time to hear the Word of God. And I believe that through this Word, it can help you to become more stronger Christian, believers of Christ. So, tayo po ay manalangin. Heavenly Father, thank you God for your Word that you have given us, Lord. We believe, oh God, that Lord, this Word will be kept, oh God, in our hearts. And ito, Panginoon, ay sinisiliwan ko sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. That the enemy cannot steal it. At ito ay magamit namin sa araw-araw naming pamumuhay. God, we believe that you are the God who is in control. You are the God who created everything, even the storm, Lord, even the storm that is happening, physical, spiritual storm. Lord, you have the power to stop all ang mga storm na ito, Panginoon. And right now, in behalf of my countrymen, O God, Lord, in Manila and surrounding places na nakaranas ng Ulysses, Panginoon, Lord God. Lord, have mercy, Panginoon, Lord God, sa mga kababayan namin na affected ng flood, Panginoon. Father, we pray na ikaw, Panginoon, ang mag-supply ng lahat ng mga pangailangan nila. Yung mga relief goods na pangailangan ng mga na-affected, Panginoon. Lord, we pray, Father God, na itong storm na ito, Panginoon, Lord God, na katulad ng Ondoy, Yolanda, itong Ulysses na ito, Lord, we still pray that, and I believe, Lord, that you are the God who can stop, Lord, the works of the devil, O God. Father, we thank you, Lord. We give you the highest praise and adoration. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.